Abot na sa 11 bilang ng mga namatay sa Iloilo dahil sa paghagupit ng bagyong Quinta. 5 naman ang nawawala dahil sa malawak na pinsalang iniwan ng bagyo. Tuluyan ang sinailalim sa state of calamity ang buong lalawigan. May report si Rida Reyes. Nabalot ng dilim at katahimikan ng bayan ng Dueñas, Iloilo matapos tumila ang malakas na ulang dala ng bagyong Quinta. Humupa na ang nagngangalit na baha. Ang tanging natira, putik at mga pira-pirasong kahoy mula sa mga nasirang bahay. 19 na barangay ang naapektuhan ng bagyo rito. Pinakamalaki ang pinsala sa mga lugar malapit sa umapaw na Julian River. Sa mga evacuation center, ramdam ang lungkot na mga nawala ng tirahan. Haros pa lang hindi ka naman magliwati. Nga kabudlay nga isipa may mga kaapuhan kaong gamay. Dugangan pa may mga masakitamon. Winasak din ng bagyo ang District Hospital ng Barotac Viejo. Kaya ang mahigit 30 pasyente inilipat muna sa covered gym na ngayon nagsisilbing pagamutan. Siksikan ang mga tao sa maliit na espasyo dahil maging ang mga nawalan ng tirahan dito muna pansamantalang tumutuloy. Sa bayan ng Pototan, usad pagong ang biyahe dahil sa abot baywang na baha. Hirap tuloy ang mga biyaherong makatawid patungong Pasay City at Capiz. Problema rin sa bayan ng Dingle ang mataas pa ring baha sa mga kalsada. Isinailalim na sa state of calamity ang Dingle. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Haniway kahapon. Sumunod dito ang Pasay City, Dumangas at Zaraga kung saan halos lahat ng barangay nalubog sa baha. Malawak ang pinsalang iniwan ng bagyong Quinta sa mga palayan at plantasyon ng tubo. Sa 42 munisipalidad, 23 ang apektado ng baha. Kaya kanina, nagpasya na ang provincial government na isailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Iloilo. At kaugnay pa rin po ng epekto ng bagyong yan sa Iloilo. Makakausap po natin live mula roon si Rida Reyes. Rida, kumusta na dyan? Yes, Jiggy, ikinatuwa nga ng mga residente na naging maaliwalas ang panahon dito sa Iloilo sa buong maghapon. Bagay raw na malaking tulong para sa mabilisang paghupa ng baha sa ilang apektadong bayan na kahapon buong araw na nalubog sa baha. May mga nasa evacuation center pa ba o nakabalik na sila sa kanilang mga tahanan? Sa ngayon, Jiggy, meron pa rin tayong na reported cases ng mga kababayan natin na nananatili pa rin sa mga evacuation center, particular na nga dyan sa mga bayan ng Zaraga at dyan sa may isa pang bayan din sa Pototan, sila raw yung mga nakatira doon sa mga low-lying areas at ang karamihan nga sa kanila ay nakatira lang sa mga bahay na gawa sa pawid. So dahil nga medyo natabunan o kaya naman ay talagang na-damage yung kanilang mga bahay, wala silang choice kundi manatili muna. Pero mas malaking percentage pa rin ng mga inilikas na residente sa mga evacuation kahapon. Ang kanina umaga ay umuwi na rin naman sa kanilang mga tahanan para maglinis na rin dahil nga nawala na rin daw yung baha sa kanilang mga bahay. Pero maliban dun sa mga naiwanan sa evacuation center, kumusta yung dating ng tulong para sa kanila? Okay, Jiggy, muling tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Iloilo na nananatiling ample and enough ang supply ng mga relief goods na ibinibigay at pinoprovide nila dito sa mga affected residents. Hindi lamang naman daw doon sa mga evacuees, kundi maging doon mismo sa mga apektadong mga residente na ngayon ay nandoon na sa kanilang mga tahanan. Mangyari kasi dahil nga yung iba ay humupa na rin yung baha at dagdag pa dyan ay nabawasan na rin naman daw ng malaking bilang yung mga evacuees sa evacuation center at sobra-sobra naman daw kasi yung relief goods ay kaya yung mga iba pang mga natira dun sa mga provincial disaster coordinating units ay i-distribute na lang hanggang ngayon doon pa rin sa mga kababayan natin na hanggang ngayon ay may baha pa rin sa kanilang respective areas. G? Nabanggit mo yung bayan ng Zaraga at Pototan baha pa rin. Maliban sa mga bayan na ito, may iba pa bang lubog pa rin sa baha? Jiggy, kasi kahapon tinignan natin sa PDRMC Iloilo yung kabuang mapa ng Iloilo. At nakita nga natin meron dong red areas. Yun daw yung tinatawag na mga binahang areas. Mapapansin natin medyo kalat-kalat Hindi natin talaga ma-identify
Pero ang sabi sa atin, a total of 23 na mga munisipalidad ang mga naapektuhan. Pero sa ngayon nga ay nagko-concentrate na lamang ang otoridad dito sa mga munisipalidad ng Pototan at ito nga Zaraga, dahil ito nga raw yung hanggang ngayon mababa pa rin at malapit kasi sa mga river system kaya't meron pa rin kaunting baha. Jiggy? Rida, mabalikan ko lang itong mga evacuees. Kumusta naman yung kanilang kalagayan o kalusugan? Kasi karaniwan, di ba, ang problema sa mga evacuation center, magkakatabi sila, nagkakahawa ng sipon, ubo, lagnat. Kumusta yung kalagayan nila sa ngayon? Oo, sa Zaraga Central Elementary School kung saan dinala yung malaking bilang ng mga evacuees kagabi. Chinek natin ang sitwasyon ng mga evacuees doon. I think a total of 6 classrooms were provided para dito sa mga kababayan natin na inilagay dyan para pansamantalang mag-take ng shelter. At sa kabutihang pala, Jiggy, ay maagap at maganda naman yung paghahanda na ginawa nga ng local government dyan sa mga dinesignate nila na mga evacuation centers. As a matter of fact, meron din silang mga sari-sariling comfort room sa bawat classroom at talagang merong proper spacing doon sa mga evacuation center kaya hindi sila nagkakagulo, walang siksikan at meron silang sari-sariling mga kama at may sari-sariling supply ng tubig at makakain. Jiggy? Maraming salamat, Rida Reyes.